Hello guys! For this video, samahan nyo ako sabay-sabay nating alamin yung mga names and purposes ng mga compression fittings. At kung bago ka pa lang sa channel ko guys, wag nyo pong kalimutang mag-subscribe at click na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko na pwedeng makatulong sa'yo sa pang-araw-araw na pamumuhay. So guys, simulan na natin. Remind ko lang guys, itong mga nandito ay hindi kumpleto. So ito lang guys yung madalas gamitin. So una sa lahat guys, meron tayong compression coupling o compression straight coupling. Ang compression coupling guys ay isang pandugtong. So from the word itself, coupling, ibig sabihin pandugtong siya. So guys, ang itsura ng compression coupling ay straight lang, no? Pandugtong po siya ng dalawang PE hose. Ang tawag po dito ay compression coupling. Next one naman guys, meron tayong compression elbow. So guys, ang compression elbow ay pandugtong din, pero guys, ito ay naka-curve. So, ang meron tayo dito ay compression elbow 90 degrees. So guys, naka 90 degrees curve po siya. Pandugtong din po siya, pero naka L-type. Kaya tinawag po siyang compression elbow. At next one naman guys, meron tayong compression T. So guys, ang compression T, from the word itself, T, ibig sabihin po siya ay shape letter T po siya. So guys, ginagamit po ito pangdugtong or pangsanga sa ating patubigan. So kung gusto mo guys, idugtong po dito tapos lagyan mo ng sanga sa unahan, ito po ang iyong gagamitin. Compression T. Meron po siyang tatlong butas, no? Tatlong butas na nag-shape letter T. Kaya tinawag po siya na compression T. At susunod naman guys, meron tayong compression male adapter. So guys, pag sinabing compression male adapter, meron siyang thread sa labas, tapos ito namang kabila niya ang pandugtong sa hose. So guys, meaning to say, pandugtong rin po siya, pero may thread po siya sa labas. So ginagamit po siya guys sa mga fittings na may thread sa loob, pandugtong. So yan po ang compression male adapter. At susunod naman guys, meron tayong compression female adapter. So guys, ang compression female adapter ay opposite ng compression male adapter. Kung ang compression male adapter ay may thread sa labas, ito namang compression female adapter ay may thread sa loob. So guys, same appearance sila. Ang pinagkaiba lang guys, ang compression female adapter ay may thread sa loob. Ang compression male adapter naman ay may thread sa labas. So same sila guys, pandugtong sa mga fittings na may thread. Pero po ito, ginagamit po ito usual pang gripo. Kung gumamit kayo guys ng PE hose sa inyong patubigan at gusto nyo lagyan ng gripo, ito po ang gagamitin nyo guys. Compression female adapter. Guys, ginagamit rin po ito sa mga fittings na may thread sa labas. So dito po nila tinitread yung fittings na may thread. And then kinukonect po nila dito yung hose. So yan po guys ang compression female adapter. At susunod naman guys, meron tayong compression coupling reducer. So guys, pag sinabing compression coupling reducer, coupling po siya, pandugtong po siya ng dalawang PE hose na magkaibang sukat. So guys, dahil reducer nga siya, magkaiba po ang sukat niya kabilaan. Straight lang siya guys, straight. Tapos, pangdugtong po siya ng dalawang PE hose na magkaibang sukat. Yan po ang compression coupling reducer. At susunod naman guys, meron tayong compression T reducer. So guys, itong compression T reducer, parang compression T lang din siya. Ang pinagkaiba niya guys, itong compression T reducer ay reducer siya. So guys, lagi po nating tandaan, itong compression T reducer, itong butas niya magkabilaan, lagi po yang malaki. So guys, itong butas niya naman sa gitna, yan po yung maliit. Meaning to say guys, itong butas niya sa gitna, yan yung reducer. Yan yung sukat na maliit. So guys, itong kabilaan niya ay malaki, habang ito naman ay maliit. So guys, wala po kayong makikita na compression T reducer na maliit po itong katawan, habang ito naman yung ulo niya ay malaki. So wala pong ganon. So ang meron po niyan guys, malaki po itong katawan niya, habang ito naman yung ulo niya ay maliit. Yan po yung reduce niya. Ang sukat na hawak ko ngayon ay 32 mm by 20 mm. Ibig sabihin guys, kung i-convert natin yun sa inches, meron tayong 1 inch by 1/2 inch. So yan guys ang compression T reducer. At yun lang guys sa video ito, at sana may natutunan po kayo patungkol sa mga compression fittings. Paalam!